Inanalyze ko nga ang laban nitong si Kaijo kontra dito sa team ng Pilipino import din natin na si Dwight Ramos at ang mga nakaka-impress na pagbabago sa laro nitong si Kaijo at halos talaga nga naman na gusto nang paupuin sa bench ng mga Hapon itong si Kaijo. Gusto nang pilayan sa game, nagtala pa nga ng 13 out of 0 run sa game na to si Kaijo at yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Sandaling pasilip lang sa inyo kung gaano kadumi ang ginagawang laro ng mga player ng Levanga. Panoorin nyo yan. Talaga nga naman ng mga ilang beses nahagip itong si Kaijo ng dirty game na ginagawa dito ng mga player ng Levanga, lalo na ang import na to. Sa first quarter game nga ay sandali lang pinasok sa game itong si Kaijo at nagpakita naman ng good defense at talaga nga naman na humahabol pa nga sa depensa sa labas at may tiff in na nakuha sa ilalim. Sandaling oras nga lang nakapasok dito sa first quarter itong si Kaijo, pero solid na rin naman ang pinakitang laro nito kahit sa sandaling oras lang. Hindi lang talaga mabigyan ng chance na maglaro sa mahabang oras sa game itong si Kaijo. Sa second quarter naman solid pa rin ang laro ni Kaijo sa ilalim. Grabe mang supalpal yan sa game. Nakakuha talaga nito ang magandang timing sa ilalim, pero di lang talaga maganda dito ang pagkuha ng depensa sa labas at madaling iwanan ng mga katapat nito tulad ng play na to. At sa tingin ko yan ang bagay na dapat pa nga nitong pag-aralan at i-improve pa ang pagdepensa sa labas at paghabol sa loob. Dikitan nga lang ang naging laban para sa quarter na to. Grabe din ang init ng laro ng Pilipino import natin sa kabilang team na si Dwight Ramos. Back-to-back defense and offense ang ginagawa sa game. Under 3 minutes dyan, pinasok na dyan si Kaijo. Kumuha agad ng punto sa ilalim. Maganda rin talaga ang kombinasyon ng point guard na to para dito kay Kaijo. Nahanapan ng magandang spacing sa ilalim itong si Bigman Kaijo. Dito nga sa game na to nagkainitan ng import ng Levanga kontra dito kay Kaijo dahil nga sa offensive defense na ginagawa nito sa ilalim kay Kaijo. At hindi nga to natatawagan ng referee at hindi napapansin na tambakan dyan ang Yokohama dahil sa magandang shooting sa labas ng Levanga players. At pagdating nga sa third quarter game, under 8 minutes hindi pa rin pinapasok dyan sa ilalim si Kaijo. Madaling nakakakuha ng puntos sa ilalim ang Levanga players. Hindi mabigyan ng magandang oras at laro itong si Kaijo sa loob ng game na dahilan para sa akin na hindi uminit sa game ang bata natin. Kailangan pa naman sana nila itong si Kaijo dahil sa mga import na to ng Levanga. Madaling nakakakuha ng puntos sa ilalim dahil na rin sa halimaw na performance ng mga to. Walang Kaijo sa ilalim, kaya naman walang depensa na nakakakuha dito sa mga to. Pero sa ilang minuto na pinasok sa third quarter game itong si Kaijo talaga nga naman na nakakuha pa nga ito ng magandang punto sa ilalim. Paano pa kaya kung binigyan pa nila ng mahabang oras sa game itong si Kaijo natin? At baka hindi rin makakuha ng easy points ang mga import na to ng Levanga. Pagdating naman sa fourth quarter game, mali lang talaga ang ginagawa dito ni Kaijo dahil sa pagkuha nito ng depensa sa labas na dahilan para mawalan sila ng gitna. At alam naman natin na hindi nakakahabol itong si Kaijo sa ilalim. At para sa akin, iyan yung pinakamali niyang ginagawa at pinakamalaking butas na nakikita sa kanya ng mga coach niya. Dito nga sa fourth quarter game, ang pinakamahabang oras ni Kaijo na nakapaglaro sa game. Talaga nga naman na naghalimaw na sa game itong si Kaijo. Maganda talaga isama ang point guard na si Kawamura sa oras na nasa ilalim itong si Kaijo. Panoorin nyo ang play nila na yan. Talaga nga naman na kahit paano nakita natin ang magandang improvement itong si Kaijo sa game mula sa pagdepensa at opensa nito sa ilalim. Talaga nga naman kahit paano merong improvement ang ginagawa nito sa game. Hindi lang talaga gaano nabababad sa game itong si Kaijo at para sa akin kailangan pa nga nito na talaga nga naman na mag-improve pa sa game. Sa huli talo nga itong team ni Kaijo na Yokohama kontra dito sa team rin ng Pilipino import natin na si Dwight Ramos na Levanga. 83-89 ang final score dyan. Maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat sa inyo.